Pare, pinapalampas ko lahat ng ginagawa mo sa akin. Pero ang bastusin mo ang babae, hindi. Boji, teka muna! Hoy, teka! Hayaan niyo sila. Malalaki na yung mga yan. Alam na nila yung ginagawa nila. Pare, tapos ka na. Tara na. Hudlo, Oh! maraming salamat kanina, ha? Saan? Dun sa pagtatanggol mo sa akin. Ayoko lang talagang may babaeng binabastos sa harap ko. Hindi pwedeng hindi ko intindihin yun, no? Para sa akin, mahalaga yun. Oh! Bakit ka pumasok dito? Sorry, hindi ko sinasadya. Lumabas kasi bigangin, eh. Yan, nakita mo tuloy lolo mo. Bumbilyat. Nasaan? I mean, patay mo yung bumbilya. Tata Kanor, 3 araw na may sakit ang nanay mo, sabi ni Perla. Nag-aalala sa'yo. Sige ho, nandun sila. Sige ho. Ayoko na, busog na ako. Eh, paano ka gagaling yan? Maraming pagkain, ayaw mo naman kumain. Ayoko na. Gusto mo, lalagyan ko plato mo. Ito, gusto mo to? Anak, Nay. Tama na. Nandito na ako. Tama na. Ay, nag-aalala kasi ako sa'yo, anak eh. Pag wala nang umalis ka, wala na akong balita sa'yo. Ngayon ka lang bumalik. ay. Inay, huwag na kayong magalala sa akin. Nag-iingat naman ako eh. Kayo mag-ingat. Eh, ayan na nga bang sinasabi ko sa nanay mo eh. Ayaw naman makinig. O, ayan tuloy. Nagkasakit. Nag-iingat naman ako, Inay, para sa inyo. Di bale, pansamantala lang naman ito eh. Pero, babalik rin ako kagad. Pagkatapos ito. Anak, kalimutan mo na ang paghihiganti. Gustuhin ko man, Inay, hindi rin eh. Parang bangungot na bumabalik sa utak ko ang nangyari kay Itay. Patraidor nung pinatay nila si Itay. Patalikod. Ni hindi man lamang binigyan ng pag-asa para makalaban eh. Inay, kung sa akin nangyari yun, sigurado ako, ganito rin ang gagawin ni Itay. Hindi siya titigil para malaman kung sino may gawa, sino may kasalanan. Inay, bilang anak, igaganti ko siya. Natatakot lang ako. Baka minsan, bangkay ka na rin idating dito. Kaya ng tatay mo. Kung mangyari man yun, Nay,